ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang araw Pilipinas, narito na ang latest update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, July 2, 2025. Sa kasalukuyan ay patuloy nating minomonitor ang low pressure area na nasa silangan ng Luzon at sa ngayon ay huli itong namatan ng pag-asa sa layong mahigit kumulang 200 kilometers hilagang silangan ng Kasiguran Aurora o mahigit 200 kilometers silangan ng Itiague, Isabela. Samantala, southwest monsoon naman ang nagdadala ng mga pag-ulan sa Central Luzon, Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Samantala, isa pang bagyo ang namamataan sa labas ng ating area of responsibility at huli itong namataan ng pag-asa sa layong 2,660 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nitong lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman ng 70 kilometers per hour. Patuloy naman itong kumikilos ng hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, wala naman itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala, balikan natin ang low pressure area na nasa silangan ng Luzon. Kung makikita natin sa ating satellite animations ay humahagip na ang mga outer rain bands nito o yung mga kaulapan at nagdadala na ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon at maraming lugar pa sa Northern Luzon ngayon ang nakakaranas ng mga pag-ulan dulot ng LPA na ito. Ayon sa pag-asa, mataas na ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na 24 oras at anumang oras mula ngayong araw ay posibleng ang maging ganap na bagyo na ito at papangalan ng bagyong Bising ng Pag-asa. Ito yung ikalawang bagyong posibleng mabuo sa loob ng ating area of responsibility ngayong 2025. Dahil nga sa low pressure area na ito, asahan na ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija. Pinag-iingat natin ang ating mga kababayan dito sa banta ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. Samantala, naglabas na rin ang pag-asa ng heavy rainfall warning dahil sa epekto ng low pressure area na ito, lalong-lalo na sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Isabela at Cagayan. Kaya posible ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito mula 50 to 100 millimeters. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa banta ng flash floods at landslides. Ayon din sa pag-asa, posibleng itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa Northern Luzon, particular sa Isabela, Cagayan, sa may Babuyan Islands at sa Apayao kung sakaling lumakas nga bilang bagyo ang low pressure area na ito at posible naman itong hatakin o palakasin ang southwest monsoon na magdadala naman ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posible pang lumakas ito bukas at lumapit ang bagyong ito sa extreme northern Luzon bago kumilos ng hilagang silangan at likumuli patungo sa Taiwan area o di kaya naman ay sa eastern China o southern Japan. Posible pang magbago ang forecast na ito kaya laging umantabay sa ating channel para sa mga susunod na update. Samantala, patuloy namang umiiral ang southwest monsoon na siyang nakakaapekto naman sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region sa Western Visayas at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na papawirin na may mga tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, asahan naman ang kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng ating bansa, dulot pa rin ng umiiral na southwest monsoon. Wala namang nakataas na gale warning sa anumang baybaying sakop ng ating bansa. Yan ang update sa lagay ng panahon.